Ay yung pagdating natin si ate. Wala na talaga. Naka-cover si ate tas may time ng death. So, tandang-tanda ko siya. Parang nakikita ko pa rin siya ngayon. Bumasok yung 2016 nang nag-iiyakan tayo. Yes. Eksaktong New Year nag-iiyakan Lagi natin sinasabi, apat tayo. Bakit kailangan gantong araw pa? Kaya ato na lang ako mag-message kahit hindi siya sumagot sa akin basta alam ko, naririnig niyo yung sinasabi ko. What up, Savvies? For today's video, kasama natin ng aking mga kapatid. May kuya, Hi, Sam. Savvies. May younger sister, Rana. And syempre, the middle child. Ang pinakamagandang ang pinakamagandang the middle child. Zainab, ayan. At kami po ang Harake Siblings. And for today's video nga, naisip namin gumawa ng podcast. Actually, marami ng times na gusto namin mag-podcast pero hindi matuloy-tuloy. But meron talagang isang certain na kung nakitang TikTok video na nasabi ko, kung gagawa kami ng podcast magkakapatid, ito yung about sa aming ate. Actually, apat kami. Ayan, apat talaga kami. And maraming mga usapin tungkol sa ate ko na hindi talaga nagtugma-tugma lahat dahil never din talaga namin na topic sa vlog. And this is the right and perfect timing talaga para gawin na namin yung topic na to, which is ang podcast. Gusto ko yung talagang raw, natural, authentic lang yung pag-uusap parang namin magkakapatid. Kwentuhan lang. Yes, parang kwentuhan lang. And ito talaga yung pinaka-perfect. Kaya naman, isa lang ang masasabi ko at malalaman nyo na ako anong ibig sabihin ng arat na. Arat na. Parang di ko kaya magsalita ngayon. Kailangan na natin simulan. Kaya Walang magtatanong or anything. Kailangan mag-start lang yung conversations natin sa topic. Yes. Topic lang talaga siya dapat. Dahil ikaw ang kuya, ikaw ang maunang magsalita. At siya ang mas nakakakilala kay ate kasi Yes. mas matagal sila nagsama kaysa sa atin. Yes. By the way, first of all, ako nga pala si Sam. Ako yung pinaka-paboritong kapatid ni ate. No offense guys. Alam ko naman yun. Ikaw talaga yung pinaka-favorite niya. Alam namin yun. No offense guys. Ako yung pinaka-paboritong kapatid ni ate. Then siya rin yung pinaka-paboritong kapatid. Peace tayo ha. Loves ko ganun. kayo. So hindi mo kami favorite na dalawa? Hindi, alam kasi- natin na talagang sila talaga. Talaga naman. Kasi parang matured si ate. Kumbaga, kung ano sabihin niya, susundin ko Parang By the way, ilang taon na si ate? Mag-iilang taon na si ate this November 21? 25. So magto-34. Magto-34 na siya. Oh, yes. Magto-34. Magto-34. Galing ko sa math. Yeah. So magto-34 na si ate this November 21 and na 9 years na po siyang wala this coming December 31. So bakit December 31? Bakit December 31? Hindi naman natin control kung ano yung gusto ni Lord kapag kinuha niya na tayo So, ayun nga po, nawala na si ate. 9 years na siya, magna 9 years na siya this December 31. And gusto natin balikan yung year 2015, 15. December 31. Actually, salubong to ng New Year nangyari yun lahat. So, mag-start tayo sa pagdala sa kanya sa ospital nung araw na yun. So, nung dinala, kasi ako and si mother ang nagdala kay ate. Si Mama. Sa hospital, yes, si mama. Ako, si mama, and yung friend ni ate. Best friend ni ate. So, tatlo kami. Siguro around 7 a.m. yun. 7 a.m. in the morning. And then, dinala namin siya sa hospital. Kasi, pinilit na namin na dalhin talaga siya sa hospital. That time, ilang taon lang ako? 15? Yeah, 15 lang ako. Then, ako yung may bit-bit kay ate sa emergency. As in, bit-bit ko siya. Pero, ang natatandaan ko lang, pagdating namin ng hospital, diretso pump na. Ayun na yung natatandaan ko Pinapump na siya. Yes, bawal ko siyang bitawan for 2 hours. Hindi mo siya pinapump. Ako nagpapump sa kanya nung last na. Nung bumalik ka. Kasi Nag-stop umuwi tayo. si Rana ng hapon nun Kasi sabi ko, pagod na ako Nung umuwi si Rana ng hapon, that's the time, nag-ready kami mga around 5 or 6 p.m. Kasi kailangan na namin pumunta ng ospital. Kailangan bumalik. Kailangan bumalik ng ospital Yes. and sasama na ako nun. Si kuya yung nandoon naman kasama ni mama. Nagpapump ako dun. Talagang nagdadasal ako, umiiyak ako nun. Nakikita ko yung ate ko, nawawala na ng buhay. Si Ate Tara ba? Kasi nagpapump ako for almost 6 hours. Dire-diretso yun. Pag nangalay ka, Kailangan mo ng kapalitan. Kasi kapag walang kapalitan,
matitigil yung Hindi ko nararamdaman na nangangalay yung kamay ko. Totoo yun. Hindi mo talaga siya Totoo. mararamdaman kapag alam mo. 6 hours pumping kasi hindi ka pa pwedeng kumuha ng machine nung kasi walang available eh. Yes, and by the way, sa PGH yun nangyari lahat. Tapos ayun na, nag-pump si Rana nung morning, the afternoon ng 31. Nung dumating si kuya siya na, tapos si Rana umuwi para kumuha ng gamit, sunduin ako, bumalik kami. Eto na, yung pagbalik, dito na ako, eto na yung parang sa part naman namin ni Rana. Mga 6 o'clock tayo bumiyahe nun, tama ba? Yes. 6 o'clock tayo bumiyahe. December 31 pa rin po to ha. So, ilang oras na lang po bago ang bagong taon. So, nagpunta kami ng Manila. Nasa Rojas Boulevard tayo. Pedro Hill. Hindi, Pedro Hill ba? Pedro Hill yun, yes. Actually, Rojas Boulevard. Kasi bumaba tayo ng Mabini eh. Pagbaba natin ng Mabini, doon tayo naglakad pa Pedro Hill. So, mga 30 minutes walk papuntang PGH. Yes, and nung araw po na yon at nung time na yon is umuulan. Umuulan talaga siya. And wala kaming choice kasi sobrang traffic. Naka-jeep lang kami, nag-commute kami. Naka-ano tayo? FX. Naka-FX nung una, tapos lumipat tayo ng jeep. Pero nung nasa jeep na tayo, doon na yung tumawag na si kuya. Tumawag si kuya na wala na si ate, hindi nyo na maabutan. So, ang ginawa namin ni ate, hindi na kami nag-isip. Bumaba kami para tumakbo papuntang PGH. Mula Pedro Hill hanggang PGH. Yes. Actually, mula Mabini hanggang PGH. Ganun po kalayo yung tinakbo namin. Nasa loob kasi kami ng Manila eh. Ang PGH, nasa labas siya ng TAF eh. Yes, nasa ano siya? Tough Highway? area. Nasa highway ng TAF. Highway siya. Yeah. So, ganun po kalalayon, umuulan, tumatakbo kami ni Rana. Pagdating natin doon, ang nabutan na natin, nandoon na si Papa. Yes, nauna pa si Papa sa atin. Oo. Tapos basang-basa tayo. Yes, and then, anong oras na nawalan ng buhay si ate? Yun nga, mga 6 something. Mga 6:34. Ayan. 6:30, 6:40. Ayun yung natatandaan ko pa rin kasi hindi pa rin siya nawawala sa utak ko eh. Ayun yung pagdating natin si ate. Wala na talaga. Naka-cover si ate tas may time ng death. So, tandang-tanda ko siya. Parang nakikita ko pa rin siya ngayon. 6:34 p.m. December 31, 2015. Tapos dumating tayo mga malapit na mag-8. Yes. Malapit na tayo mag-8. Kaya hindi na talaga namin naabutan. Kumbaga, nung nawala si ate, ang katabi niya, sa side niya, si mama at saka si kuya. Yep. Tapos kami dalawa ni Rana, humabol kami. After yung ganap natin dun sa PGH, ang next na pinuntahan na natin, kasi nag-asikaso tayo ng yung papers niya, yung release, nung doon na tayo curbs inabutan. Uy, ito yung pinakamasakit sa lahat. Yes, ito talaga. Alam mo yung ang daming tao na nagse-celebrate nung araw na yon dahil bagong taon. Anong oras tayo nakarating sa funeral nun? Siguro around 10 10? p.m. Yeah. 10. Kasi 10 marami PM. tayong pinila pa ng hospital nun. Tapos, nung 10 p.m. na yon, nasa loob kami mismo ng morgue. Hindi pa siya yung talagang setup na burulan eh. Nasa morgue ka Inaayusan pa. pa lang si ate. Lilinisin pa Yes, lang yung lilinisin pa lang katawan si ate. niya and all that. And, nung time po kasi na yon, parang kinailangan na hindi natin naburol ng New Year talaga si ate. Bali, kinabukasan pa siya. Inantay natin yung mga maga niya. Mm-mm, diba? mawala. Para magkasya siya dun sa coffin, dun sa kabaong. Tapos, ayun nga, nagpuputukan. Tayong apat lang. Magsasalubong. Like, kahit yun dun sa puninarya na pinuntahan namin, may celebration ng New Year. Oo. Totoo! Nasa harapan talaga namin sila. Talagang yun sa mismong pulinarya, yung mismong may-ari ng pulinarya, yung nagpapasabog ng mga fireworks, ganyan. Sa bayan na yon. Sa barangay na yun. Oo. At ang nakakaloka doon, nasa loob kami ng morgue nga. Pero, ayun nga, habang nag-celebrate tayo ng New Year. Pumasok yung 2016 nang nag-iiyakan tayo. Yes. Eksaktong New Year nag-iiyakan kami. Lagi natin sinasabi, apat tayo. Bakit kailangan gantong araw pa? Bakit dapat masaya lang? excited pa kasi si ate that yung kinagabihan ng Akala ko 30. pa Excited siya eh. Magpabili ng prutas kasi mag-New Year. Siya yung excited na yun na magpabili ng kung ano-ano kasi nga mag-New Year. So, di rin naman natin in-expect na hindi siya aabot ng New Year. Namalengke pa kami nun ni mama eh. Konting oras lang yung pagitan talaga. Isipin nyo yun ayun yung siguro challenging part sa buhay natin and isa sa mga memorable na hindi natin pwede kalimutan. Parang every time like magda 9 years nang wala si ate. Pero every time magbabagong taon, ayun yung naiisip natin. Yes, parang hindi pa rin tayo makawala sa araw na yun. Oo, Hindi pa rin. automatic talaga bago-bago magbagong taon. Lagi kami parang
si ate. At saka lagi kaming dumadalaw sa puntod niya. Hindi para namin siya kayang kalimutan. Although kahit busy tayo, more on ate. Ate, kasi maka-ate tayo Hindi tayo sanay ng wala na tayong ate. Yun. Na-realize mo na lang na hindi ka pala talaga sanay nung talagang nagmamatured na tayo. Kasi kami ni Rana, lagi namin natatopic si ate. Ano pa ako, lagi na napunta sa panaginip ko si ate. Kinukwento ko lagi yun. Di ba naririnig nyo? Sabi ko si ate, nagpakita na naman sa panaginip ko. What if, kung andito pa kaya si ate? Well, ako, pakiramdam ko masaya nandito siya. Dito lang siya lagi, hindi siya nawala. Especially, di ba, kaya nga naging, ang dami-daming words na nabanggit nung first vlog ko. Pero bakit yung arat na yung kinilala ng tao sa akin? And yung arat na yun nag-click sa'yo. Yes, yun nga Yung parang yun lang yung word na nag-click sa akin. Tapos, yun nga, lagi ko naman sinasabi na dinededicate ko yung arat na para sa kanya. Kasi name niya is Tara. Kabaliktaran ng Tara is arat. Datkilab ng Tara is arat. Hindi, kasi sanay tayo, arat tawag natin sa kanya. Arat natin, ganun, di ba? Oo, dun tayo sanay Kasi uso pa dati yung kantang Taralets eh. Taralets. Favorite niya yun! Favorite niya yun! Di ba, Taralets, Taralets. Tapos sinatawag natin siya, arat natin, dito tayo, kain tayo dito. Sabihin niya minsan, arat, Pansit Canton tayo. Si Pansit Canton yun, tsaka soft drinks eh. Si Coke mismo. At saka nung, di ba yung sa burol niya, lahat ng favorite niya, pansit, soft drinks, mamon. Ayan, pumasok na yan. Oh. Sobrang guilty ako that day. Kasi di ba, bago namin dalhin si ate ng hospital ng morning, nung gabi na yun, nagpapaluto siya sa akin ng Pansit Canton. Nanghihingi siya ng soft drinks. May sakit nga siya. So, hindi ko mabigay. So, para nagigilty ka. Ang tawag ni mama, ang tawag sa akin, pagalitan mo yung ate mo, ayaw sumunod. Hindi ko naman alam na, ayun na po yung last night niya. Nakasama natin. Nagwawala siya kapag hindi mo siya binibigyan ng soft drink. Ako nga yung lagi niyang kaaway. Ako yung lagi niyang kaaway kasi parang ako lang yung nakakahadlang sa gusto niya. Dahil nga may sakit, syempre, hindi mo pwedeng konsintihin eh. 'Di ba? Nakaka-guilty kung kailan nakaburol na siya, saka ko siya binibigyan ng soft drinks and ng Pansit Canton. Tignan mo kung gaano ka. Di ba nakakainis? Hindi, pero naman, nanggaling naman siya sa love. Kasi may paki ka dun sa tao eh. May paki ka dun sa kapatid mo. Ayaw mong uminom siya or kumain siya nun kasi nga masama nga talaga sa kanya. Talaga eh. By the way guys, kung sa mga nagtatanong kung anong kinamatay niya or what, baby pa lang kasi siya, di ba? Yep, may 2 years old pa lang siya. Inoperahan na siya sa bituka. Nakalabas yung bituka niya. Baby pa lang siya. And lahat ng mga kamag-anak namin talaga, actually yung mga tita namin, more in nurse sila. Medtech. Nasa sila? Nasa X-ray. Like, more in medical talaga. So, si ate yung pinaka-favorite nilang lahat kasi sila yung laging tumitingin kay ate. And di ba naalala mo yun? Yung sinabi daw nung doktor kay mama na 25 years. Hindi, 22 to 25 Hindi, years. 20 years. Pag abot nyo ng 20. Parang ang alam ko 18. Hindi, 20 years ang alam Hindi ko. 25 kuya, hindi 25, 20 lang. Ang dami nga nagulat, di ba? Kasi umabot siya ng 25. Oo. Yun ang sinabi nung doktor sa kanya, bata pa lang siya. Tapos, before siya nawala, 2 years siya na nagkasakit si ate. Yung almost 2 years? Alam ko, almost 2 years. Yeah, almost 2 years before siya talaga nawala bago siya kinuha ni Lord sa amin. And yung pagkawala ni ate, kasi dati kami magkakapatid, alam nyo yan, hindi talaga kami close lahat. Especially kaming tatlo, lagi kami magkakaaway. Hindi talaga kami, as in, hindi tayo nagbabatian. Yes. Ang close ko, si Kuya Sam, siya talaga ang takbuhan ko. Oo. Si Rana ako, naman. close ko si ate. Ate. Kami ang mortal na magkaaway ni Rana dati. Si Ruru kasi matigas ulo ng bata Matigas kasi talaga siya. Strong personality talaga siya. Matigas talaga ako eh. Dahil bunso, malayo ang agwat. Oo. Lagi niyo akong kaaway. Tapos pares tayong babae, lagi tayo nag-aaway. So bali, si Kuya Sam, ang pinaka-close mo talaga. Ate, for sure. Ate talaga ang best friend mo. Oo, sila talaga Ito magkaibigan. naman ang mortal enemy ko, si Rana. Tapos ngayon tayo yung
Oo. Ayun nga. Kumbaga nung si Kuya Sam, ang close niya si ate. Ka-close naman kita. Yun nga, ikaw nga ang close ko. Kumbaga, ikaw ang go-to person mo si Ate Tara. Ako Oo. naman, ang go-to person ko si Kuya Sam. Pero ako, si Ate Tara. Si Ate Tara Ate din. Tara talaga. Actually, kami din naman ni Ate. Close din naman kami ni Ate. Lahat tayo close sa kanya in a different way. Yes. May favorite lang din talaga siya, which is si Kuya yon. Alam Oo, naman natin na oo. si Kuya talaga ang favorite niya. Pero lahat tayo, ang takbuhan natin, ate. Ate. Oo. Ang ate talaga. Ang ate. Bumalik tayo sa buhay natin nung kasama pa natin si Ate Tara. Ay, naku. Si Ate Tara, guys kasi medyo ito nga kaya ako siya tinapik sa vlog para malinaw natin lahat. Yeah. No fake news. No fake news nyo, eme. So, 4 kami magkakapatid. Yes. Siya yung Tatlo panganay. Kami, siya yung panganay. Si Ate Tara yung panganay. And 3 kaming sa Lebanese. So, eto na. To cut the story short, si Ate Tara ang unang anak ng aming mama. And naghiwalay si mama at saka si Tito Ernest. Ilan taon na si ate? Mga 6? I think mga 3 or 4. Oh, mga siguro 3 Mga or 4. ganun. Yes. So second partner ng mama ko is yung daddy namin, Lebanese, which is si Mike Shu. Si Mike. Si Mike, si Papa. Papa Mike. Si Papa Mike nating lahat. Siya ang second partner ni mama. And si ate yung first Anak niya. anak niya. Bago- So parang kumbaga kung titignan natin, 'di ba? Sanay tayo na kung sino yung naunang anak, siya yung original. Aha. Tapos kung sino yung sumunod, yun yung mga anak sa labas. Well, unfortunately, hindi naman. Anak mo tayo sa labas? Mako-consider ba na anak tayo sa labas? Tingin nyo. Yeah. Kasi kasal si mama sa tatay Yeah. ni Sa side ate. ni ate. Sa batas Yes. siguro, sa batas. So anak nga tayo sa labas. Pero yung kinalakihan natin, Pero kailangan kasi pa ba nating isipin Hindi naman yun? pinafeel ni ate na ganun eh. Oo, Oo. yun nga. Tsaka hindi rin naman natin pinafeel sa kanya na ganun. Oo. Which is, parang Nagre-relay nga tayo sa kanya eh. 'Di ba? Parang mas makaate tayong lahat eh. Lahat tayo merong sides ng pagiging makaate. Pero hindi namin naramdaman na tinuring kami ni Ate Tara na anak kami sa labas or second family kami. Yes, mahal na mahal kasi tayo ni ate. Oo, Inalagaan mismo. talaga tayo ni ate ng mabuti. Kahit minsan sasabihin yun, sisigaw-sigaw yun. Oh. Oy, kayo ang kukulit niya. Gano'n kasi boses niya eh. Paano yung... Ganun siya. Mahilig Ah. kasi siya. Actually, introvert si Ate Tara. Mahilig Mahilig siya mag-drawing, mahilig siya mag-aral, mahilig siya magtrabaho, tsaka sariling mundong MP3, ganyan. Pero alam mo, nung lumaki tayo, na-realize ko, hindi kasi natin alam yung mga words na anxiety, depression. Kaya pala siguro siya may ganung sariling mundo. Kasi nung lumaki ako, nung pa 20 plus na ako, pa 20s na ako, tapos nag 20 plus na ako, nararanasan ko na siya. Tapos doon ko na-realize na, kaya pala anoy na anoy si ate sa atin minsan. Kasi mga Gugulo bata tayo. kami. Tapos nung nagkaroon na tayo ng mga sarili-sarili mundo, tapos halimbawa, ikaw papasok ko sa kwarto ko, ate okay ka lang, magkakausapin mo ko. Ayoko ng kausap. Ngayon nagigets ko na siya. Kaya lang hindi na natin mababalik yung time na dapat pala yung mga ganong moments niya, iniintindi natin siya. Hindi yung Oo. nagsusumbong pa tayo. Si ate, naaway ako, pumapasok lang naman ako sa kwarto niya. Galit na naman. Si ate kasi siya yung tigasaway eh. Pag kunyari kayong dalawa, lagi kayong dalawa nagsasabong, aminin nyo yan, hindi. Oo. Siya Oo. talaga lagi nasa. Siya tigasaway. Pag hindi niya na kaya, sabihin niya, Kuya Sam, tigan mo yung dalawa mong kapatid, Ano gagawin mo dyan? Kotong. Uy, grabe ka naman. Huwag ka sinungaling. Baka pwede Alam ka niyo, ako yung magkano. walang pinakaambag dito when it comes to pangaral, kasi ako talaga wala lang. Wala ka kasing pakialam sa mundo. Gusto mo, kung ano lang yung gusto ko, ayun lang yung... Hindi kasi ayun lang siya yung talaga. pinakamaarte. Walang pakialam sa mundo. Pinakamaarte nga siya. Oo. Alam din ni ate na ikaw yung pinakamaarte. Actually, kami lagi nag-aaway kasi kami ang magkasunod na babae. Kung babalik tayo sa pinaka-unforgettable moment with Ate Tara, masasabi ko talaga yung mga moments na, kasi masaya ako. Lap trip ako na nangyari sa amin yun. Kumbaga, kung hindi siguro ganun yung memories namin, baka makalimutan ko eh. Kaso hindi eh. Yun pa yung pinaka nagmamatter sa akin, yung mga ganung warla namin magkapatid eh. Pero love na love ko si ate and ganun din si ate sa akin. Grabe yung pagiging supportive niya. Kaya nga feeling ko, nag-boom ako sa karera na tinahak ko, ganyan. Kasi naniniwala ako, hindi May siya guidance nawala. siya sa'yo. Hindi talaga siya nawala. Sa Alam atin, mo, siguro. guide ko oo. talaga siya. Alam mo, simula, ito nung nawala si ate, feeling ko siya yung nag-help sa atin
para umukay yung buhay natin. Yes, kasi yun yung pangarap niya eh. Yun Kasi, yung lagi niya sinasabi eh. Kaya ako pinilit din matapos yung studies ko. Kasi nung namatay siya, sinabi ko kay ate yun. Titigil ka na siya sa bisyo. Dati naninigarilyo ako. Ilang taon ako naninigarilyo? Mga 5 to 6 years. Tapos nung nawala si ate, tumigil na ako. Tapos pangako ko sa kanya yun, bago siya mawala, nagkukwentuhan kami. Sabi niya kasi, Wisam, gusto ko makatapos ka ha. Titignan mo kami ng mga kapatid mo ha. Kasi ako lang nag-isang lalaki sa amin eh. Kaya sabi ko sa kanya, ate promise, tatapusin ko pag-aaral ko. Ayun, natapos ko nga. Natuwa naman ako. Tulong niya rin yun. Kaya sinabi ko kagad yun sa pagkatapos ko, ang una kong pupuntahan, makuha ko yung diploma ko, pupuntahan ko agad si ate. Ayun, ginawa naman natin siya. Kaya nakakatuwa. So yung pangarap mo kay ang promise mo kay ate is makakapagtapos ka ng pag-aaral. Ako naman, ang promise ko sa kanya, iaangat ko yung family natin sa hirap. At hindi na tayo babalik na maghihirap pa tayo. Na yun yung siguro mga kirot sa puso ko every time naaalala ko siya ngayon. Kasi, sana kasama natin siya. Oo, kasama natin siya ngayon. Halimbawa, nasa Hong Kong pag-angat. tayo or kahit saan. Lalo na sa Japan, ang daming Hello Kitty. Ay, oo. Diba? Wala akong bukang bibig sa Japan kundi si Ate Tara. Si Ate Tara. Kasi Hello feeling Kitty ko girl kung siya eh. buhay pa siya hanggang ngayon, iba yung closeness nating apat, lalo. Or hindi ko alam, baka hindi tayo naging close. Kasi naging close talaga tayo nung nawala si ate. Hindi, close naman tayo. Close naman tayo, pero kasi hindi yung intact talaga. Hindi May sarili-sarili tayong mundo dati. Tsaka Siguro hindi tayo kasi nagsasabihan ng teenagers. problema nun dati. Oo. Wala. Nagkaroon tayo ng talagang intact na solid tayo nung nawala si Wala si ate. ate. Nung talagang na-realize na natin na shit, ganito pala yung pakiramdam mawalan ng kapatid. Yung mabawasan kayo ng isa. Kaya lalo natin pinangalagaan, lalo tayo nag-stick sa isa't isa. Kung nandito siya, or kaya kung nagkasakit siya, nang may pera na tayo, or kaya na natin, nakasurvive kaya siya. Yes, I think. Kasi Maaari. nung nagkasakit ang ate namin, wala talaga kami. As in Wala. zero. As in zero. And may Kaya mga... nga sa PGH siya eh. Kasi Pumipila ang kami afford para lang, sa... ang afford lang is kung ano yung gamot, libre ng gamot. gobyerno. Pumipila ako Oo. sa libreng gamot eh. Tayo, di ba? Oo. Pumipila tayo. May times pa dati na siya yung nagpo-provide. Yun siguro nga yung pinaka-sad part sa akin na kung kailan kaya ko na mag-provide for us, doon na siya wala. Tapos kung kailan naman mahina siya, sinusubukan niya mag-provide para sa atin. Kasi hindi naman nawala yung sakit niya eh. Mula pagkabata niya hanggang sa naging dalaga siya, Iniinda niya na teenager talaga siya, yun. hanggang sa nag-20 siya. Hindi talaga nawala Pero kasi eh. workaholic kasi talaga Workaholic, si ate. Tsaka, Study. study siya kahit Oo. nagtatrabaho siya. So sobrang, alam nyo guys, kung nakilala nyo yung ate namin, kumbaga itong kwentuhan namin na to, kwento siya ng life namin eh. Life na, Big Before- part siya ng life natin eh. oo, na hindi na mawawala forever. And kaya rin siguro, inano ni Destiny na pag-usapan natin to ngayon kasi nga magna 9 years siya, tapos magbe-birthday pa. Oo. 'Di ba? Ang Totoo. daming celebration na paparating tungkol sa kanya Na hindi natin siya kasama. na hindi natin siya kasama. Pero nandito tayo to celebrate with her. Kahit na wala na siya sa atin, lahat ng glory natin, ibibigay pa rin natin sa kanya. Oo. Mm. Ganun natin siya kamahal, ganun natin siya ginagawang special talaga. Inspirasyon pa din. Kahit Oo, na, ganun mismo. pala yun, no? Yung kahit wala na yung pinakamamahal mong tao sa paligid mo, hindi siya mawawala sa'yo. Bagkus pwede mo siya maging inspirasyon para lalo galingan sa buhay. And yung promise ko sa kanya nung nawala siya, at hanggang ngayon nawala na rin siya, ikikip ko yun. Hindi na sa kanya yung promise, sa inyo na. Sa family na. Na hindi ko nahahayaan na magkaganon tayo or sino man magkasakit sa atin. Huwag naman. Huwag naman, te. Hindi, syempre wag talaga. Bakla ka. Sinasabi ko lang, yung Sakit-sakit talagang walang ka dyan. iwanan. Ah. 'Di ba? Wala talagang iwanan hanggang Well, dulo. simula naman the day na nawala si ate, talagang stick tayo lahat magkakapatid eh. Doon tayo natutong maging Oo. open tayo sa Ako focus sa isa't ako, isa. mag-aaral kayo, gigisingin ko nga kayo, di ba? Ganon yung ginagawa ko eh, nagpakatatay ako eh. Parang ako na yung naging ate tsaka kuya sa inyo na pinagsama eh, di ba? Pag hindi kayo pumasok, bubuhusan ko kayo ng tubig kahit tulog kayo. Kasi yun yung gusto Kasi ni ganon, ate. ganon si ate. Si ate Gusto niya naman silawa talaga yun eh. Yun ang pangarap niya eh. Makatapos tayo lahat ng pag-aaral. Ayun yung pinakamahalaga sa kanya sa lahat. Kaya nga sana talaga, ate, tulungan mo ako. Bulungan mo si Rana na mag-aral. Ako, dito pa rin ako to Teka provide. lang.
Te, mahal na mahal kita pero wag mo akong bulungan na. Bakla ka naman. Kaya yan, tiwala lang. Ayun din. Kumbaga yung dream ni ate, naging dream ko na din siya para sa atin. Mm. Pero ako alam ko namang hindi ko pa kaya for now. Pero sa inyong dalawa, yun yung dream ko, na makapagtapos kayo. Tapos naman na si kuya. Tapos na si kuya, pero mag-aaral ka pa uli. Yes? Para lang mas makuha niya yung pangarap niya mag-pilot, ganyan. Tapos na siya sa college era niya, flying naman yung sunod. Tapos si Rana, gusto ko din bumalik talaga siya, kaso lang, busy din si Rana sa anak niya, pare-parehas na kami may mga pamilya. And, kuha dito si ate, hindi ko alam kung ang ikamamatay niya ba yung sakit niya. O yung sakit ng ulo sa mga bata. Oo, sa pamangkin niya. Diba? Sa mga pamangkin niya. Kasi kung nakikita niya yung mga bata ngayon, sa atin lang diba? Ano nirarant mo kanina? Kapag kailangan pagalitan si ate, ikaw yung tinatawag. Ako yung tinatawag kapag gusto nilang pagalitan si ate kasi hindi nila kaya. Dahil nga strong personality ako, hanggang ngayon, ang tawag ng ate, si Rana. Ikaw na bahala sa mga bata, pagalitan mo. O, edi ako ulit. Ako ulit masama. So far naman, lahat tayo, alam kong proud si ate sa kung anong mga meron tayo sa buhay. Gusto ko lang sanang nakita ni ate yung mga chikiting. And yung mga achievement natin. Oo. Siguro, Seb, ngayon, proud na proud siya sa narating mo. Maniwala ka. Pangarap niya yun eh. Sabihin niya yung pinakamataray kong kapatid, yung lagi ko pinapagalitan. Ngayon. Yung pinaka-kinaiinisan niya sa pagiging maarte. Pagiging maarte. Yan, si Seb yan. Pero ngayon ba, may question ako sa inyo. Nakapag-heal na ba kayo? Since na wala si ate. Ako hindi. Hindi. Bakit? Kasi nami-miss ko yung mga araw na sana, nakasama ko siya. Tipong nag-birthday nga ako nilibre niya ako. Hindi ko talaga makakalimutan yun kasi... Tapos gamit ko pa nun yung Japanese bike ni Sebi, yung pink. Yung pink. Tinakas ko yung Japanese bike ni Sebi kasi birthday ko. Sabi ko, puntahan ko si ate kasi nami-miss ko na. Ilang buwan na yun. Kumbaga parang... So, from Bacoor to Las Piñas, binike ko talaga. Hindi mo naman kailangan ng lisensya pag magbibisikleta ka Oo, kahit saan pwede ka pumunta pag nakabike Talagang last low ako, nagbike ako, tapos pagpunta ko sa bahay, nandito ka, birthday mo Tapos sabi niya sa akin, sakto ko, sumahod ako kasi nagtatrabaho dati si ate sa... 13 ng birthday pag mo naririnig ko yung kwento ni Kuya, naiiyak talaga ako. Oo. Tapos, ayun, nagkumain kami. Hindi ko makakalimutan yung binili niya sa akin yung paborito ko sa Jollibee. Yung Jollibee Champ. Oo. Nilibre niya talaga ako ng Jollibee Champ. Tara, kakain tayo, lilibre kita. Tapos, sabi niya, happy birthday kuya. Ito lang yung malilibre ko sa'yo. Pero, sana nag-enjoy ka. Tapos sabi niya, tapos kinabukasan, sabi nga, tara dito, mag-e-enroll ka. Siya pa mismo nag-enroll sa akin dun sa National. Sa may bayan. Ito nga yun Natandaan ako about yan. Ito na nga. Kasi nung nawala si ate, ako ang may hawak ng social media niya. Facebook. Facebook pa lang po ang meron. Patay tayo dyan. Ito na. Facebook pa lang po ang meron nun. So nung nawala si ate, ako yung nag-post na wala na si ate, ito yung location ng burol niya sa mga friends and family, ganyan. May mga days na nagbabasa talaga ako. Tapos, dalawa tong kwento ko tungkol to sa dalawang kapatid ko, Rana and Kuya. Hindi ko alam kung anong birthday yung sinasabi mo na nilibre ka niya, pero meron ako natatandaan, unahin ko muna si Kuya. Meron ako natatandaan na chat mo sa kanya. Nagchat-chat kayong dalawa. Tapos ang chat mo sa kanya, ate, birthday ko, libre mo naman ako. Hindi ko alam kung anong year. Kung anong year to. Kung same ba ng... Alam ko, imposible. Basta teenager kasi ako. Kasi ayan, nilibre ka niya dyan Baka ibang birthday to. So, yung message niya kay kuya, ay kay ate, libre mo naman ako, birthday ko. Ang sabi ng kapatid ko ni Ate Tara, sorry kuya, wala kasi akong pera ngayon Kilala mo naman ako pag may pera ako. Nakaka-touch yung ganyan. Tapos, ito na nga. Pero ganyan naman talaga si ate. Ayun nga, si ate. Nung nabasa ko yun, iyak ako ng iyak. Kasi, nung nabasa ko yun, parang 19 na ata ako. Pag may mga times kasi talaga na namimiss ko si ate, nagbabasa talaga ako, ino-open ko yung account niya. Minsan Bakit nga, ba? minumulto mo nga ito minsan Minsan nagugulat ako. Online yung ate ko. Teka lang, 7 years na patay yung ate ko. Chinachat ka pa niya Hindi, ito na nga. Ito na yung kwento ko naman kay Rana. So yung kay kuya, naiyak ako noon kasi may pera na tayo noon Tapos sabi ko,
Ay, grabe si ate. Nagtatry pa rin siya to provide na gusto niyang manlibre sa kapatid niya may birthday pero hindi niya magawa kasi nga wala kaming pera. Tapos si Rana naman, na-open ko din yung message ni Rana kay ate. Nagme-message si Rana kay ate every time malungkot siya. Every time may... Tangina na ito talaga. Pa-apple talaga. Bakit mo kasi binubuksan? Hindi! Private yun eh. Bad trip ka eh. Hindi ko naman na maalala yung exact words, pero every time may problema si Rana, nakikita ko nagme-message siya kay ate. Tapos from there, doon ko sinasabi, Rana, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Hindi niya sinasabi sa akin, pero mini-message niya sa ate ko. So kung nakita ko nag-message ka kay ate, may problema kay. Galit na galit siya sa akin. Bakit mo ba binubuksan? Bakit mo ba? Napaka-epal mo talaga kahit kailan epal ka talaga kapatid ka. Ganyan. Pero ako, hindi ko talaga din alam ha. May mga moments lang talaga. Marami kasing naka-private album kay ate. Kaya ako siya ino-open. Dahil dun sa mga photos na yun. Pero kasi, kaya kay ate ako nag-message. Kasi diba, sabi ko nga, si ate yung close ko nung bata ako. And alam ko yung personality mo eh. Medyo mahina ka eh. Oo, Hindi ko kayang mag-open sa'yo. Epal lang mas ako lalo pero kang mahina. hihina. Oo. Kaya ito na lang ako mag-message kahit hindi siya sumagot sa akin. Basta alam ko, naririnig niyo yung sinasabi ko. Yung niraran ko sa kanya. Tangina mo eh. Tangina mo. Nakikita niyo po kung sino pong iyakin sa amin ngayon tatlo. Hoy, gago, matigas puso na yun to, pero iyakin to eh. Oo, totoo yun. Ewan ko rin bakit. Tangina. Kasi ba't mo kasi ino-open yung message? Sa akin, matigas din puso ko, pero hindi ako madalas naiyak talaga. Ako, hindi naman ako nag-chat kay ate. Ano lang, binubuksan mo lang. Binubuksan ko lang yung FB nagmumulto. niya. Minsan nag-PM sa akin. Tingnan mo naman. Iba rin yung level ng closeness namin ni ate. Kasi sa kanya, binigay sa yung mga accounts niya. Siya sabay kami gumawa ng Yahoo Mail, yung mga ganyan. Siya gumawa ng Tanda Friendster ko pa nga ano na sassy girl. Oo, Friendster ko. Siya gumawa ng Friendster ko. Kaming dalawa naman, ang kasunduan namin, pag magkakasundo kami, yung mga kaartehan, ayan. Oo. Mga kakikayan. Mga kakikayan. Lahat ng pabango ni ate nagagalit. Ginagamit kasi ni Sebi lahat ng pabango. Sa mga hindi nakakaalam pabango ang collection ni ate. Tsaka Hello Kitty. Yes. Nagugulat si ate. Ubus na yung pabango. Ubus na yung pabango. Ginagamit din to. Minsan yung, alam mo yung tribal na t-shirt ni ate, biglang suotan ni Say. Tapos magwawala si ate. Suot mo na naman yung damit ko! Pati panty ko sinusuot mo! Ganyan. Kaya Lagi minsan siyang galit. nakakatuwang nag-iisa kang lalaki sa Kasi wala kang sa pamilya. kaagaw. Wala kang kaagaw eh. Nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakaiyak. Grabe. Sobrang dami natin na pagdaanan na sobrang tagal na pero... Diyan pa rin siya sa puso natin. Ikaw, anong most unforgettable moment mo with ate? Graduation ko ng grade 6. Alam niyo naman ang issue ng family natin that time. Yes. So, Our family is not perfect. Yes. Meron din kami mga personal lahat issues. naman ng family. Yeah. So, graduation ko ng grade 6. Hindi ko alam na makakapunta ba ako ng graduation. So, sumubok pa rin ako. Punta ko ng graduation ko, pero ako lang mag-isa. Diba? Tapos hindi ko in-expect na susunod dun si ate. Nang hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino kumontak sa kanya. Pero ako yung pumunta ako ng graduation na ako lang mag-isa. Ay, mukhang naaalala ko yan doon na ako ata nagsabi kay ate. Sabi ko, ate, tulungan mo nga si Ru kasi wala siyang kasama. Yun nga, yung sa issue, about sa issue na yun. Yun, kumbaga, yun na yung kinuwento ko sa kanya na, so wala akong please, kasama. ate, sama mo si ano. Kasi negative ako kasi alam mo kung bakit. Pag pumunta ako doon, ako sumama sa'yo, hindi ako napasama. Ako naman hindi ako pinapalabas. So wala talagang kahit na sino tumutulong sa akin that time. Hindi ako nag-PM kay ate. Ayun Nadamay ako kasi pinagtatanggol kita. Oo, ganun na yung nangyayari. So, hindi ko alam, aakyat na ako ng stage, tapos nakita ko si ate. Oo, nandun si ate. Ando doon si ate. Pumunta siya na, kaming dalawa lang, tapos wala siyang pera. Wala siyang pera, sabi niya, punta tayo Alin Lucy. Every graduation, doon niya tayo binibitbit. Kaya naiinis ako, parang sarado na yung Aling Lucy. Hindi Kaya- bukas, kaka-order ko lang doon ng birthday ko. Talaga ba? Oo, Gusto order ko ako. talaga nung Ang sarap kumain. ng pansit doon sa Aling Doon Lucy. kami pumupunta every graduation or every may milestone kahit isa sa amin. Oo. Doon niya tayo dinadala. Oo, So, dinala niya paresan ako po doon. yun. Paresan yun. So, kumakain kami Hindi ng pares, siya paresan, pansit. pansiteria. Pansiteria, Oo, puto. parang siyang turo-turo. Oo, Turo-turo. ganun nga siya. Pero sobrang sasarap ng pagkain. Dami natin pictures na pwedeng i-flash. Oo, Kumakain sa Alin tayo Lucy. Sa doon. Alin Lucy. Oo. Doon lang natin lagi yung afford natin eh. Oo. Afford talaga natin sa Kasi Alin Lucy affordable that time. talaga pagkain yes, doon. oo. So, nung graduation ko, dinala ako doon ni ate. Tapos naghati lang kami sa isang mangkok ng pansit. Graduation to So, wala kaming pang-celebrate.
Ayun lang yung isang mangkok ng pansit. Pero at least ando dun siya, dumating siya. Yes! Oo. Sobrang happy ako nun kasi alam ko mabigat yung puso ko that time eh. Yung pinaka hindi ko naman makakalimutan sa kanya, yung every time kailangan kong tumakas. Meron akong unforgettable moment with her. Hindi ko talaga makakalimutan. May sakit na siya noon. Tapos talagang sobrang gulo ng family namin. Tapos tinulungan niya akong makaalis. Like parang feeling ko that time of period, kawawang-kawawa ako talaga. May ganun akong moment, kawawang-kawawa ako. Tapos siya lang yung kakampi ko, sinamahan niya ako. May sakit na siya, lumabas siya. Kasi nasa compound kami, so papasok. Ang layo nun. Tapos, ang ginawa ng ate ko, pumunta siya dun sa may tapat ng iglesia. So, sinundo niya ako. So magkakuntsaba kayo nito, tama? Magkakuntsaba kami. So, magkakuntsaba Well, kami hindi ko dalawa. alam yan story Sobrang, na yan. may sakit na siya nito, kuya. Nung una, natawa ko, pero somehow, nag-guilty ako. Tapos naisip ko, na-realize ko na, grabe yung ate ko, kahit mapahamak siya dahil sa akin, hindi niya iisipin, makover ka lang niya, makapagtago ka lang sa likod niya. Ate, you're not, Yeah, typical na ate. Oo, Diba? Parang Yun yung talagang sobrang hindi ko talaga makakalimutan. Kasi, kapag hindi niya ako kinover nun, mapapahamak na naman ako eh. Pero Oo. kinover niya ako eh. Tapos nag-away kaming dalawa nun. Nakakatawa yung away namin kasi Kwento mo sa kanila kung bakit kayo nag-away. nag-away kami kasi ganito nga, sinabi ko, ate, uuwi na ako. Sabi ko, samahan mo naman ako, kailangan ikaw yung kasabay ko, ganyan-ganyan. So, eto na, sige, ako nang bahala. Sa Petron pa siya nagtatrabaho nun, pero may sakit na din siya. Punta siya ng iglesia, inantay niya ako. Pagbaba ko ng jeep, hindi namin alam talaga na may kanal. Medyo comedy to, pero talagang nagpapasalamat talaga ako sa Core kanya. memory niyo yan. Core memory talaga siya. Hindi ko talaga siya, like kapag sinabing Ate Tara, hindi talaga nawawala sa isip ko yung senaryo na yun. So pagbaba ko ng jeep, doon na siya. Ano ba yan? Ang tagal-tagal mo. Ganun si ate, di ba? Tagal-tagal mo, kanina pa ako nandito. ganun siya maurat eh. Ganun na ganun yung boses niya. Ganun talaga. Tapos payat din siya. Actually, medyo kamukha ko din siya. Dito na, magbaba ko. Sabi ko, ate, sorry na. Sabi ko, andyan ba si mama? Pinagtatakpan nga niya ako kay mama that time. Dilakad na kami. Nagpapaalalay siya sa akin. Inaalalayan ko naman siya, pero hindi ko in-expect na lulubog siya sa kanal. Lumubog siya sa kanal. Inaalalayan mo siya. Shimot ba sa kanal? Shimot talaga siya. Like parang mga kalahati ng katawan niya. Ganon. Hindi ko siya makalimutan kasi bad trip siya sa akin talaga. Galit na galit talaga siya. Tapos di ba nga, hinabol niya ako ng bote ng RC. Tapos talagang, minsan pinapalo ako ni ate, ganyan. Pero hindi ko talaga siya Hindi ka pinapalo, Hindi naman- kinurot. Nangungurot si ate pero hindi siya Nangungurot. Alam nawawala. mo, kampas, pero hindi masakit kasi siya yung gumawa. Oo, payat eh. Diba? Kasi payat siya, maliit na babae. Na-expect ko talaga nun, isusumbong niya na ako. Hindi. Gumawa lang siya ng alibay kay mama na nahulog lang daw siya kasi hindi ko daw siya nahawakan. Tapos doon ko nasabi, ay grabe tong ate ko. Talagang pinagtakpan niya ako, pinagtanggol niya ako, and hindi niya ako nilaglag. Kahit na ganun na yung level ng bad trip niya sa akin. Alam mo kasi kung bakit. Naranasan niya na yun eh. Ay, oo. Ranas niya na yun. Naranasan niya Ikaw yun. naman yung sunod. Oo, so si ate talaga yung sabi ko, solid tong ate ko. Tanda mo kasi yun, nung pinalaya si ate. Dahil nag-first boyfriend. Dahil nag-boyfriend. Puta, nakataklob ako ng kumot nun. Naiyak ko, naalala ko yun. Oo. Nasa tigpa 500 house. Oh, hindi nyo kaya, tigpa 500 house. Oo, it's per month. Per month. Diba? oo. Sa potet, ilalim ng tulay. Talagang ang bahay namin kahoy lang. Isang double deck na kasha. Hindi, isang bedroom lang siya. Na nilagyan ng kahoy para magkaroon ng taas. Oo. Naalala mo yun? Oo. Tapos nung time na nag-boyfriend si ate, first boyfriend niya yun, galit talaga si mama. Tapos si kuya, ako, si Rana, lahat kami. Actually, ang pinaka nakataklob ng kumot, kasi ikaw yung hindi ko makita eh. Kita ko reaction. Kami ni Rana, nag-iiyakan kami. Kasi Nag-iiyakan kami. ayaw namin paalisin si ate. Kasi makaati tayo eh. Oo. Si kuya, sa sobrang pagtatanim niya, pagtatago niya ng feelings niya, nagtago siya sa kumot. Hindi, Tapos- hawak ko yung picture ni ate. Oo. Ate ko. Ate my ko! God! Oo, ganun Di din ba? ako. Hawak niya yung picture, nagtago siya sa kumot, sabi niya, ate ko, paulit-ulit lang yung iyak niya. Kaya naalala ko yun kasi si kuya nga ang nakatago eh. Hanggang umaga yun, iyak ako ng iyak. Hindi ako natulog nun. So, ganun tayo ka into ate. Yes. Maka-ate talaga tayo. And ate ko na papakinggan mo to. Kung nandito ka kung man nandito ngayon, ka man katabi mo si ngayon, Ru. we still love you always and Bakla ako. forever. Ah, Nakatatak ka na sa puso't isip namin. And sabi ko nga, perfect tong podcast na to, itong vlog content na to. Kasi baka
10 years, 15 years, 20 years from now, makalimutan na natin siya. Hindi. Hindi natin makakalimutan, pero hindi yung natin the details. Oo. The details. Kasi nagkakaroon talaga tayo ng ako hindi ko na rin maalala lahat ng childhood ko eh. May mga konti-konti na lang eh. Pero, ito yung gusto kong balikan. Ito yung 40 years from now, 20 years from now, isa-search natin yung Ang sarap pinag-usapan panoorin natin siya. ulit. Oo. Na parang feeling natin, kasama pa rin natin siya. Hindi na mawawala mawawala yung yung mga memories, pero hindi mawawala sa puso natin si ate and sa isip natin. Hindi lang din naman sa atin nag-reflect yung pagkawala niya, syempre kay mama. Yes. Number one, syempre, dahil magulang siya ni mama. Si mama Si mama talaga. And, ayun nga, yung tatay ng ate ko, the real father of my ate, naging close ko din. So, naunang nawala si Tito Ernest, 2010 ata. Yes. 2015 si ate. Sumunod siya sa daddy, sa tatay After niya. 5 years. After 5 years, yeah. yes. Tapos, hanggang ngayon sa buhay natin, di ba? Pagka tinatanong tayo nung mga bata tayo, ilan kayo? 4. Hindi namin sinasabing half sister lang namin. Basta 4 kami. Basta 4 talaga kami. Pag nagkatanong, ilan kayo magkakapatid? 4. Wala na yung isa eh. 4, oo. Di ba? 4. Ayun pa rin yung sagot natin. Asan yung isa? Wala na. Kinuha na siya ni Lord eh. Nakay Lord na siya. Pero kami ni tatlo, Ganun pa rin yung turing namin sa kanya. Hindi na bilang kung buo ba kami sa blood, kung may kulang ba or what. Kasi the closeness, the love, ando dun lahat. Sinubok tayo ng panahong walang ganito, Walang tayo, anything. Wala tayong kahit na ano. Kaya nga, yun nga sana gabayan lang niya tayo lagi. Oo. Yung mga anak natin especially. Alam Diba? ko binabantayan tayo ni ate. Alam mo, may mga, hindi ko kasi alam hindi ko alam kung may mga maniniwala sa ganito Hindi ko talaga alam kung may mga naniniwala sa multo or what. Pero, palagi pag merong mga taong may special gift na meron sila, ang lagi nilang sinasabi sa akin, meron daw akong laging kasunod na babae. Di ba? Hindi Parang siyang, hindi angel yung sinasabi nila eh. Pero May parang bantay gano'n, ka. may bantay ka. May bantay May ka, bantay babae. Yun ang laging sinasabi sa akin. Kahit sa bahay Kasi di ba nagpa-cleanse nga ako ng house, ganyan-ganyan. Sabi, ay may babae dito. Binabantayan ka sa kwarto mo. Ayun yung sinasabi sa akin. So hindi ko alam Hindi imposibleng. O kung bantay man natin siya or bantay ko man siya, nagpapasalamat ako kasi hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo kinalimutan. And ganoon din naman tayo sa kanya. Naalala ko, nung time na buntis ako kay Nisha, mga siguro 2 days to 3 days before ako manganak. Nakwento mo sa akin yan. Bakit? Natutulog ako sa, sa... Apartment pa tayo nito. Apartment. Yung double deck na 3. Sa pinakababa ako, Ay, diba? take note yung apartment po namin nung nasa Bacoor pa kami, katabi po ng puninaryang Pinagburulan ng natin. ate ko. Oo. As in likod, pader lang po pagitan, puninarya po yung katabi namin. Tapos ang katapat namin, sementeryo. Ganun kasi sa Bacoor. Ganun Tabi-tabi talaga, yung mga yeah, sementeryo tabi-tabi di talaga. ba? So, natutulog ako. Di ko alam kung panaginip ba or guni-guni ko yung nakita ko. Basta bago ako manganak nito, parang pahiwatig to eh. Parang nagising ako or nanaginip ba ako na nakita ko si ate, nakangiti. First time ko nakita si ate. Oo, kinuwento niya yan. Hindi ko Oo, matandaan. first time ko nakita. Simula nung namatay si ate, after 2 years, dun lang ulit nagparamdam sa akin si ate. Ang nakangiti si ate sa akin. After 2 days ata nanganak ako. Parang happy siya. Congratulate ka niya. Oo. Niready ka niya. Binigyan Promise, ka niya ng ano. Hindi ko alam kung sino yung tao sa sala nun, pero tumakbo ako galing tignan mo, ate ko yun Nung nakita ko siya, bigla akong tumakbo galing sa kwarto papuntang sala. Tapos iyak ako So, ng hindi iyak. siya panaginip. Pwede siyang nakita mo talaga siya. Oo kasi pagka ganun ko, nawala. Ganun yung eksena nun eh. Hindi ko siya matandaan. Naalala ko yung eksakto. kwento na yan kasi yung kwento na yan sinabi mo sa akin dahil ako ang kasama mo nung nanganak ka kay Nisha. Oo, sabi ko, parang nagpakita sa akin si ate bago ko ilabasin Tapos siya. takot ako noon kasi nung sinabi niya sa akin yun, si Rana kasi nung nanganak siya kay Nisha, medyo nag 50-50 yung buhay nito eh. So natakot ako. Sinabi niya sa akin, nagpakita daw si ate sa kanya. Tapos medyo critical yung kondisyon nila ni Nisha that time. So lalo ako napraning. Nakakatakot nga naman yung Kasi magpapakita sa'yo si ate. Ang nasa isip Yung ko sundo, nun, yung sundo. Hindi
Hindi congrats eh. congratulate or anything. Para susunduin mo Baka, ako eh. baka sinusundo na siya ni ate. So ako, baliw na baliw ako. Siyempre, kakawala lang nung ate ko. Tapos yung kapatid ko, sinasabi nung doktor na critical nga yung kondisyon ni Rana. Kailangan na siya i-CS kasi humihina na yung puso niya, ganyan. So ako natakot ako, sabi ko, Pero feeling ko, sinabi mo kasi sa akin yun, alam mo kung nasan ka? Nasa nasa kama ka, papasok ka ng CS room. Sinabi Totoo mo sa akin. ba? Sinabi Hindi mo ko sa na akin. natatandaan. Kaya hindi ko makakalimutan. Sabi mo, ate, nakita ko si ate. Sabi mong ganun. Sabi ko, ano nakita mo si ate? Sabi mo, nakita ko siya sa pinto, nag-smile siya. Tapos, Gogo na ako kilabot. nakakakilabot! Seryoso? Nakita ko Hindi talaga siya. mapapraning, diba? Ako talaga napraning Hindi ako ko, nun. hindi ko alam talaga kung nakita Alam ko siya. ni Tonyo o na- gaano ko kabalisa nun. Kasi Pero, kung balisa si Tonyo, balisa din kasi si Tonyo eh. Hindi mo din mapakali eh. Siyempre, siya ang tatay eh. Siya ang asawa eh. pero feeling ko, ano yun, happy si ate. Kasi siya talaga yung gusto magkaanak eh. And then ako yung unang nagka-baby sa ating tatlo. Yes. Na gusto niya By magkaanak. the way, guys nung nawala si ate, dating ni Lucas. After... Kasi 2015 nawala si ate. 2017 si Kuya. Hindi, actually kasi pagkawala ni ate, New Year na yun eh. 2016 na eh. Oo. So, 2017 dumating si Lucas. Kaya di ba nga, ang pangalan ni Lucas, ang binigay po namin is Alexander. Alexandria kasi Alexandria si kasi si Tara ate. Alexandria Kamimisola kasi si ate. ate. Oo. So, ang ginawa namin pangalan kay Lucas kasi siya ang babying blessing na dumating talaga. Parang, nung nakita ko talaga si Lucas, sabi ko, naglolonging kasi tayo eh. Bawas tayo eh. Oo. Diba? Malungkot So, tayo malungkot kami. Kaya nung nakita ko si Lucas, para sa amin siya. And walang ibang pumasok sa utak ko. Diba? Unang sinabi ko, ipangalan natin siya kay ate. Gawin natin siyang Alexander. Kasi Alexandria Tsaka si ate. ang lagi rin sinasabi, kasi walang iniwan na anak si ate. Oo. Di ba? Yeah. Ayun, And ang akala talaga ng tao, anak ni Ate Ate. Tara. si Lucas. Lucas. Pero Hindi po. hindi. Hindi. Sa akin po talaga si Lucas. Ako po talaga ang mommy niya. Ito ang mama niya, ang papa niya. Kami tatlo talaga yung nagtaguyod sa kanya nung simula. Siyempre si mama din. Si Mama. Si mama. Biggest part si Mama. Si mama talaga, biggest part. And, di ba, aminin mo, nung dumating si Lucas sa atin, nawalan ng... Yung parang yung lungkot natin nung nawala si ate, biglang nawala Nawala nung dumating si Lucas. Kasi may ibang pinagpapokusan na tayo eh. And, nung dumating si Lucas sa atin, doon pumasok lahat ng blessing. Mismo. Hindi ko sinasabi na ginagamit namin yung bata para sa blessing up. Kasi nung time na kinuha naman natin si Lucas, especially nung nag-decide ako na, sige, ako ng mami niya. Yun yung mga times ng wala talaga din tayo. Hindi tayo sigurado kung may pera ba tayo for a long run. Stable For the yung savings future. Yes, natin kasi that time. estudyante tayo eh, 'di ba? Oo. Pero talagang pinush natin na kaya natin 'to, magkakasama tayo, baby ka namin, kami yung parents mo, kami ang magpapalaki sa iyo. And napatunayan natin 'yun hanggang ngayon. Oo. 'Di ba? Yung pagmamahal natin sa kanya, talagang ando doon. Gift talaga, everything. Kaya siguro din, ayun nga, nagpapasalamat din ako kay ate kasi siguro ginaid niya din, binless niya din tayo na, sige, kunin niyo yung batang yan para hindi na kayo Malungkot. Hindi malungkot. kayo malungkot. Di nyo, wala kayong pakiramdam na parang may May kulang. kulang. Oo. Oo. Pero hindi rebound, hindi pa nakitbutas si Lucas sa sakit na meron tayo, ha? Talagang parang feeling ko Parang lang, hope lang. na, Pero, Hope. okay naman. yes, Oo. sobrang okay. Okay tayo lahat. Oo. So, ayun na, para malinaw sa inyo, hindi po anak ni Ate Tara si Kuya Lucas. Ako Sana talaga. nga may iniwan siyang anak. Sana. Oo, sana. And kahit nawala na si ate ngayon, feeling natin, kumpletong-kumpleto pa din tayo. Oo. Kahit na minsan namimiss natin siya or kaya sana nandito siya sa tabi natin. Pero hindi naman natin mababalik ang oras, hindi natin mababalik ang panahon. Ang pinagpapasalamat ko lang, mula nung nawala din si ate, doon tayo nag-intact lahat. Hindi tayo ganun kaswerte sa mga magulang natin. Hindi kumpleto yung family natin. Wala namang pamilyang perfect. Yes, wala naman talagang pamilyang kumpleto. Pero ang pinanggagalingan ko, di ba nga pag may mga moments na hindi ako okay, tapos tinatanong ko kay mama tsaka kay papa, kung siguro nasa tabi ko kayo, kung siguro buo tayo, kung siguro, di ba may mga ganun akong questions sa magulang natin? Yung dati, yung kumbaga parehas kulang. tayo, dati. Aminin natin. Kulang tayo when it comes to parents. Di ba? May kulang. May kulang. Yes. Pero ang pinagpapasalamat ko, hindi tayo ganun ka-perfect nung nagsimula tayong magkakapatid 4. Pero nung tayong 3 yung naiwan, nung na-realize na natin na ganito pala yung pakiramdam ng mawalan ng isa, tayo yung kumumpleto sa ating 3. Oo. Tayo yung Be hindi strong. nag-iwanan. Tayo Parang- yung talagang nanatili. Kung mag-aaway man tayo, hanggang ngayon lang yun.
Ngayong sana araw nga. Hindi, ang pinaka-cute na part doon pa nag-away tayo, isang beses lang mag-aaway, tapos maya-maya, Okay pag-usap na, okay na. Okay na. Kahit Tsaka, Ganun. actually wala akong ibang kakampi sa mundong to, kundi mga kapatid ko talaga. Ngayon, nadagdagan na si Ray, Bia, Lucas. Ayan. So, ang takbuhan ko talaga is itong dalawang kapatid ko. And syempre ngayon, dumating si Ray. Normal, we're family eh. Kayo din naman ang takbuhan nyo, tayo din. Di ba? Pag may Oo. problema ang isa, problema ng lahat. Tayo lang talaga. Tayo lang magkakampi. talaga. So, Hanggat- nagpapasalamat pa din kami sa mga magulang namin na Tinuruan tayong lumaking maayos. yes, lumaking maayos and Hindi rin nagkulang sa hindi atin. pabayaan yung Oo. isa't isa. Hindi din naman nagkulang talaga si mama. Actually, si papa kasi nag-ibang pamilya, ganyan. Si papa, at least Sobrang kahit papaano. critical kasi talaga yung setup ng Magulo. family namin. Oo. Magulo. Magulo. Ang hirap Like i-explain. madrama. Pero si Mala Papa- Kardashian kami, gano'n. Pero si Papa, hindi naman siya nag-forget na mag-provide noon that time. Oo, mahirap yung buhay sa Mahirap mahirap. sa mahirap. Pero kinaya naman natin and proud ako sa kung nasaan tayo lahat. So, ang pinaka-lesson talaga ng usapan natin na to is grabe tayo pinagtibay ng panahon. Sobra. Like, kung paano tayo nag-stick tatlo sa isa't isa hanggang ngayon, magta-10 years na next year si ate. Pero, ganun pa din. Nasa memories pa rin natin Yes, siya. pagbibigay natin ng importansya sa Oo. isa't isa, yung love, yung memory. Yung kasi yung tinuro ni ate. Tsaka yung pagiging strong. Yes. Oo. Naiiwan sa atin yun nung nawala si ate. Naging strong talaga tayo. Grabe yung ano na yan, lalo sa yung sa mga pagiging magkakapatid. Yung iniwan ni ating legacy. Yung tipong Ayun lang sinasabi namin kung bakit hindi kami pwede mag-away-away. Life pagmahalang is short. kayo. Yes, life is short. Hindi mo alam, parang feeling mo nga, di ba, nasabi mo? Feeling mo kahapon lang. Oo, yun yung pakiramdam. Ang tagal na pala, pero feeling namin kahapon lang. Andiyan pa din siya, hindi siya nawala. So kahit na anong balik mo ng memory mo at kung gaano mo gustong ipa-feel sa sarili mo yung sitwasyon na kasama mo siya uli, ando dun pa din Oo. Ma-feel mo pa rin siya eh. And ayun talaga yung pinagpapasalamat ko din na naniniwala akong ginagabayan niya tayo, minamahal niya pa rin tayo, at siya ang nagbubulong sa pinakataas na gabayan din tayo ng Panginoon. Always naman yun. Yes. Tingin ko lagi I love ganun you guys. These siblings. Hindi. Hoy, pero hindi sobrang bihira sa magkakapatid na may ganto kayo. Bihirang bihira. Kasi kadalasan di ba nag-aaway-aaway kayo, nagsisiraan yung ibang magkakapatid. Ay, ayoko ng ganun. Pero eto kaming tatlo, hanggat maaari, lagi namin pinapaalala sa isa't isa na walang mag-aaway sa atin. Kami Kung lang ang saan ang magkakakampi. isa, dun ang hanggang lahat. dulo. Yes, tama. Di ba? Ganun Tama. tayo. tayo yung nagkakaintindihan sa mga past natin. And tayo lang din ang magiging magkakampi. Ate Ayan, and happy birthday in heaven. I love you, ate. Kung Yes. naririnig mo man to, kung mapapanood mo man to, kung may internet sa heaven. Sana may internet sa heaven, ate. Hindi. Pero feeling ko pinapanood niyo tayo. Feeling ko sure kasama ako. natin siya. Kahit saan tayo magpunta, naniniwala akong kasama pa rin natin siya. And ayun, hindi ka namin makakalimutan. Sana din may mga napulot kayo sa conversations at pinagdaanan naming struggles magkakapatid. And syempre yung mga happy moments din. Kaya magmahalan kayo Yes. hanggat buo pa kayo. And hanggat may time pa kayo, kasi hindi mo talaga alam kung ano yung, Nakakatakot. kung kailan yung oras. Ayun nga, gaya ng sinabi mo, fear mo na mawala isa sa atin uli. Ganun din ako. Ayun Ayoko, yung fear na hindi ko naiwan sa kakayanin akin. kapag ka isa sa atin mawawala. Pero darating kasi sa time na ganon. Pero let's pray na lang na hanggang sa tumanda tayo, magkakasama pa rin tayo. Yes. So dito na namin tinatapos yung vlog. Ayan, sana Thank you. nagustuhan nyo at nalinawan na rin kayo sa mga bagay-bagay. Dahil ang dami yung mga kung ano-ano sa TikTok, sinesearch nyo pa. Ang daming kung At- ano nung kwento. At saka grabe yung gumawa ng AI, pinaiyak mo ko. Ba't ba kasi nauso yung mga ganong konti? Ay, yung mga ganong... Ay, hindi ko napanood yun. Papakita ko sa'yo, basta picture ni ate, tas niyakap ako. Nagyakap kami. Ay, totoo. Yes. Oo, parang totoo. Para siyang totoo. Tapos, doon ako sabi ko, shit, namimiss ko si ate. Tapos, nung last week, sinabi ako si Rana, sabi ko, Ru, naalala mo pa rin si ate? Sabi niya, oo, hindi nawawala sa isip ko. Kaya mo ako in-invite ngayon Oo, para gumawa ng kaka-birthday lang podcast. kasi ni Kuya. Tapos yun nga, parang sunod-sunod na may gumawa ng AI. Tapos natanong ko si Rana about kay ate. Tapos, ewan ko, na-miss ko talaga siya. Hindi naman dahil sa wala lang akong content. Ate, di kita content ha. Nagpapasalamat lang ako na yung arat, naging parte ng journey ko sa kung ano mang Kasama gaya pa na rin yun. natin siya. Yes, kasama Ang pa sarap rin natin kasi siya. i-bring up yung memories ng alam mong Yes. masasayang memories. At saka yung may maiko-connect ka, iba yun eh. Ah. Parang pakiramdam mo talagang nangyari siya dahil konektado siya sa'yo.
So ayan guys, ito na namin tinatapos. Sana nagustuhan nyo tong video. Thank you for having Comment us. down below kung may mga gusto pa kayong gawin or sa susunod na podcast na pwede natin gawin. Yung ganito lang karo, kasimple, at ka-genuine na usapan. Yung I love totoo you lang all, din. Sebis. Yes, totoo lang. Walang eme-eme. Grabe yung iyak ni Rana. Pang 2 million views yun. Bakla, Hindi ako palagi na lang naiyak. umiiyak sa Alam channel nyo, mo. ito yung problema Oo. sa akin eh. After lahat ng mga nangyari sa buhay kong masasakit, tapos sumaya na ako, hindi na ako naiyak. So, Wala, sorry. Iyakin talaga ako. yun lang guys. Hashtag I love you all. For always and forever. I love you Yes, guys. I love you guys. At nagpapasalamat ako na kayo ang aking mga kapatid. At si Ate Tara din, nagpapasalamat ako na naging kapatid ka namin. At habang buhay ka namin, magiging kapatid sa aming mga I love you, puso. ate. Yes, We love you, so Ate! much. We miss you. Lagi mo kami bantayan. Bye, guys! Bye-bye.